Para po sa ating mensahe, ako'y magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Awit. Aklat ng Mga Awit, at tayo ngayon ay nasa kabanatang 136. Ang Psalm 135 at 136 ay tinatawag na Hallelujah Psalms dahil sa pareho silang panawagan na purihin ang Panginoon. At yung 135 ay nagsisimula sa salita mismong Hallel o Hillel, Hallelujah. Kaya't ito'y tinatawag na ganoon. Ito'y panawagan na sambahin ang Panginoon. At tayo sa ating pag-aaral, itong 136, ito yung huli na sinasama doon sa grupo ng Hallelujah Psalms. At ito'y muli isang panawagan sa atin na paigtingin ang ating pagpupurit, pasasalamat sa ating Panginoon. Ang awit na ito ay may kahabaan at maraming inuulit. Kaya para sa aking pagbabasa, ang babasahin ko sa inyo ay yung unang 3 talata at yung 4 na huli. Psalm 136 verse 1 to 3 at yung 23 hanggang 26. Pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the God of gods, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, for His steadfast love endures forever. Verse 23, It is He who remembered us in our low estate, for His steadfast love endures forever, and rescued us from our foes, for His steadfast love endures forever. He who gives food to all flesh, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the God of heaven, for His steadfast love endures forever. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos sa langit, sa oras na ito kami ngay naghahangad na mula sa inyong salita kami ay maliwanagan ng inyong mga katangian, kung sino ka, ano ang inyong kalooban para sa amin, at anong yaman ng biyaya ang mayroon sa pamamagitan ni Hesukristo. At dalangin nga namin na sa aming pakikinig ng pangangaral mula sa inyong salita, naway samahan niyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming mga puso't isipan nang sa gayon ng aming mga mapapakinggan ay magkaroon ng bisa na mapalakas ang aming pananampalataya at magkaroon ito ng bunga sa aming buhay sa lahat ng aming mga araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangunahing panawagan ng awit na ito ay makikita natin sa unang talata, give thanks. Tayo daw ay magpasalamat. Give thanks to the Lord. Ito ang pinaka-iniuutos sa buong awit. Kapag basahin natin, ito makikita natin na hinihingi sa atin at iniuutos sa mga tagapakinig. Give thanks to the Lord. At merong isang partikular na katangian ng Diyos, partikular na kanyang gawa na iminumungkahi para sa pagninilay-nilay ng mga mananamba upang maging ugat ng kanilang pasasalamat. Ito ang binibigay ng banal na Espiritu sa awit na ito upang tayo ay magkaroon ng pundasyon sa ating pagpupuri. At yun ay yung makikita natin na sa buong awit na ito ay uulit-ulitin sa bawat talata, yung sinasabing, for His steadfast love endures forever. So yung mismong panawagan sa atin na tayo daw ay magpasalamat sa Panginoon ay sinasabing iugat natin o hanapin natin ang ugat ng ating pasasalamat doon sa katotohanan na ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. At ito ang simpleng mensahe na nais kong dalhin sa atin ngayong umaga at maitanim sa ating puso na ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ang pangunahing dahilan para tayo ay magpasalamat sa Kanya. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ang pangunahing dahilan upang tayo ay magpasalamat sa Kanya.
Itong awit na ito ay sinasabing isang sagutan. Kaya may umuulit-ulit na linya na for His steadfast love endures forever ay mukhang sinulat ito upang ang mangyayari, merong tagapanguna, yung pari na nangunguna doon sa kanilang pagsamba, at siya yung magbabasa nung simula. Give thanks to the Lord for He is good. At mangyayari yung kapulungan ay sasagot, for His steadfast love endures forever. So i-imagine natin yung nangyayari ay merong isa o yung ilang mga tagapanguna, sila yung magbabasa ng unang kalahati at sasagot yung kapulungan. For His steadfast love endures forever. At mapapansin natin na maraming mga iba-ibang babanggitin yung mga tagapanguna. Nag-iiba-iba yung kanilang sasabihin. Sasabihin nila sa simula, give thanks to the Lord for He is good. Tapos sunod nilang sasabihin, give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords. At mag-iiba-iba pa sa mga susunod na talata, simula talatang 4 hanggang dito sa talatang 9, ay ang kanilang mga babanggitin ay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang karunungan sa paglilikha. At sa bawat linya na kanilang babanggitin, ang itutugon lang palagi ng kapulungan ay for His steadfast love endures forever. So sa panawagan ng mga tagapanguna na sila daw ay magpasalamat at anuman ang banggitin ng mga tagapanguna, ng mga pari, sa lahat ng kanilang sasabihin, ang tinuturo doon sa kapulungan ay natingnan ito mula sa lente ng pag-ibig ng Diyos. Kung ikukwento sa kanila mula talata 4 hanggang 9, yung paglikha ng Diyos, ito'y kanilang ikakabit sa pag-ibig niya na sabi, pasalamatan ninyo yung lumikha. Bakit? Dahil ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Pasalamatan ninyo yung sa kanyang karunungan ay nilikha ang kalangitan. At bakit nila gagawin yun? At sasabihin pa rin ng kapulungan ay sapagkat ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Na para bang sa lahat ng makita nilang katangian ng Panginoon, ito'y ikakabit nila doon sa katotohanan na ang pag-ibig ng Panginoon na iyon ay magpakailanman. At ito ang panggagalingan ng kanilang pagpapaigting, ng kanilang pagpupuri sa Panginoon. Kaya't masasabi nga natin na ang tinuturo ng awit na ito ang pangunahin na dahilan ng lahat ng ating pasasalamat. Kaya't yung mismong struktura ng pagkakasabi, give thanks, bakit? For His steadfast love endures forever. Ang pangunahing dahilan ng lahat ng ating pasasalamat ay yung katotohanan na iyon, na ang Panginoon sa kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw, hindi tumitigil, walang katapusan, walang kapaguran ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Paano ba nangyari? At paano natin nasabi na ito nga, ang katotohanan ito ay talagang nagbibigay sa atin ng dahilan at ito ang pangunahing dahilan ng lahat ng ating pasasalamat. At ito ay isang tinuturo sa ating katotohanan na kung hindi tayo unang inibig ng Panginoon, ay hindi din natin siya iibigin. Kung hindi ang Panginoon ang naunang umibig sa atin, tayo ay hindi rin iibig sa Kanya. Sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma sa talatang 1, kabanatang 1, Romans 1, verse 19, what can be known about God is plain to them. Itong tinutukoy niya ay lahat ng tao sa buong sangkatauhan. What can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived
ever since the creation of the world, in the things that have been made, so they are without excuse. So dito sinasabi ni Pablo na simula pa nung paglilikha, simula pa nung una, ay malinaw na't naihahayag ng buong nilikha ng Diyos sa sangkatauhan kung ano ang katangian ng Diyos. Ipinapakita malinaw na mayroong Diyos, pinapakita na ang Diyos ngayon ay makapangyarihan at mayroong karunungan na hindi natin maaabot. So His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. So nakikita natin dito at ito ang paratang ni Pablo sa lahat ng mga tao na bagamat malinaw sa sangkatauhan, kahit hindi sila napangaralan ng Biblia, kahit wala silang nakilalang Kristiyano o Hudyo, dahil makita sa kanilang paligid ang sangnilikha, mayroong nagsisigawan sa kanila na maluwalhati ang Panginoon. Pero ito ay hindi nila kinilala at hindi pa rin sila nagpasalamat. Kaya sinasabing wala silang excuse. At nakita natin na kahit mayroong, sabi sa Psalm 19, the heavens declare the glory of God. Sabi sa Romans 1 na His invisible attributes have been clearly perceived since creation, ang mga tao pa rin ay hindi nagpapasalamat. Ito ay dahil anumang makita nila sa sangnilikha, wala silang natatanggap na mensahe ng pag-ibig. Nakikita nila ang Diyos na makapangyarihan. Nakikita nila ang Diyos ay may karunungan. Siguro makakakita sila ng mga konting anino ng kanyang kabutihan dahil nakikita niya ang pangangalaga ng Diyos sa lahat ng mga bagay, pero magkakaroon din sila ng mga tanong, bakit namamatay yung mga hayop, bakit biglang magkakaroon ng mga sakuna. So kung ang tinitignan lang nila ay yung creation, ay hindi sila magkakaroon ng tiyak na pangako na ang Diyos ay may pag-ibig sa kanila. Meron silang pagkilala na merong Diyos na makapangyarihan, pero hindi nila malalaman na ang Diyos ay may pag-ibig. So ang nakikita natin, ang tao, bagamat makilala niya ang Diyos, magkaroon siya ng pag-unawa sa kapangyarihan at katangian ng Diyos, habang hindi pa siya naliliwanagan tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, hindi siya umiibig at hindi siya magpapasalamat. At kaya nga, maging nung sa nagpahayag na ang Panginoon at nagsalita siya, ay sinasabi pa rin na meron pa rin mga taong hindi nakakilala sa Kanya at hindi nagpasalamat. Nangyari ito na yung mga Hudyo kung saan nagpahayag ang Diyos kung sino siya, pinahayag niya ang kanyang kalooban, marami sa kanila ay hindi pa rin nagkaroon ng tunay na pananampalataya at pagkilala na ang tangi nilang pag-asa ay ang kumapit sa pangakong Mesiyas na magliligtas sa kanila. So hindi sila napunta sa ganung pagkilala at hindi sila nagkaroon ng tunay na pananampalataya at pagsamba sa Panginoon. At kaya sinasabi tungkol sa kanila ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 3, sinasabi tungkol sa kanila na their minds, the Israelites, their minds were hardened, the 2 Corinthians 3:14. Their minds were hardened. For to this day, when they read the Old Covenant, the same veil remains unlifted, because only through Christ is it taken away. So dito ay meron ng creation na sumisigaw sa mga Hudyo na the heavens declare the glory of God. Meron pang sumamang lumang tipan na sinasabi naman talaga na the Old Testament, the Scripture is able to make you wise unto salvation. At sinasabi ni Kristo na itong
lumang tipan ay nagsasalita tungkol sa Kanya. So ito ay may mga pagpapakilala kay Hesukristo, pero ang mga Hudyo, marami sa kanila ay hindi pa rin nakakilala sa tunay na kaligtasan. At ito'y dahil daw meron pang veil. May veil na humaharang sa kanila at hindi nila nauunawaan kahit na linggo-linggong binabasa sa kanila yung lumang tipan. To this day, whenever Moses is read, a veil lies over their hearts. Merong daw humaharang sa kanilang puso para maunawaan kung ano yung kanilang binabasa. So, masinasabi nga sa Romans 1, at i-apply din natin sa kanila, na unawaan nila kung sino ang Diyos. At naunawaan nila na makapangyarihan ng Diyos ang kanyang katangian. At sa pamamagitan pa ng lumang tipan, alam nila ang kanyang pangalan. Alam nila ang kanyang mga gawa. Ngunit hindi pa rin sila napunta sa pananampalataya at tunay na pagsamba sa Kanya dahil sila daw ay nabulag at hindi nila makita ang katotohanan. Mayroong veil over their hearts at sa pagpapaliwanag sa 2 Corinthians 4 ay ano yung tinatakpan ng veil. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 3, even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So ang hindi nauunawaan ng buong mundo hanggat bagamat meron ng pagsigaw ng kaluwalhatian niya mula sa langit, pagpapakilala mula sa lumang tipan, at ang Diyos na mismo ay nagpahayag sa pamamagitan ng mga propeta kung sino siya at ano ang kanyang kalooban, hindi pa rin sila nagkakaroon ng pananampalataya dahil daw ang hindi nila nakikita is the light of the gospel of the glory of Christ. Merong parallel ito na pagpapaliwanag na sinabi sa verse 5, what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. Verse 6, for God who said, let light shine out of darkness, has shone in our lights to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. At dun sa verse 6, ang pinapaliwanag naman kung ano ang natagpuan na ng mga nagkaroon ng pananampalataya. Sa verse 4, sinasabi, ano ang hindi pa rin nila nakikita ay yung liwanag ng Ebanghelyo. Sa verse 6, ang sinasabi na natagpuan na sa pamamagitan daw ng Diyos mismo na lumikha ng liwanag at siya ang nagliwanag sa ating puso, ang natagpuan na ng mga mananampalataya ay ang kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Na makita yung kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So ang pinaka nagkukulang sa mga magkaroon ka man ng malalim na pag-unawa ng kapangyarihan ng Diyos, ng lahat ng kanyang katangian, ng kanyang mga batas, ng kanyang pangalan, at maging sa mga ano pa mang pinapahayag sa lumang tipan ay hindi lang mula sa creation, at kundi sa lahat ng ipinapahayag sa kasulatan, ay hindi ka pa rin napupunta sa pananampalataya kung hindi ka pa napupunta doon sa liwanag ng Ebanghelyo sa mukha ni Jesucristo. At ang liwanag ng Ebanghelyo sa mukha ni Jesucristo ay pinapaliwanag sa John 1. Ano yun? Ano yung pagkakaiba na hindi na ipapahayag ng creation, hindi na ipapahayag ng Old Testament, at least ng hindi pa binubunyag sa iyo, kundi sabi sa John 1, the law is revealed through Moses, that grace and truth came through Jesus Christ. Ay yung pagpapahayag ng biyaya, yung pagpapahayag ng pag-ibig, yun ang hindi na ipapakita ng creation, yun ang hindi na communicate sa tao ng ang kanyang mga katangian. Kailangan ang pagkilos ng banal na Espiritu upang ang revelation ng Diyos, yung sa lumang tipan at sa bagong tipan,
ay magkaroon ng liwanag. At ang liwanag na kailangan niyang makita sa lumang tipan man o sa bagong tipan, ang kailangan niyang maunawaan ay hindi lamang kung ano ang lalim ng kanyang kapangyarihan, ano ang galing ng kanyang karunungan, kundi partikular ang kanyang pag-ibig at biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya muli, babalik tayo dun sa punto nitong awit na sinasabing, "Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." Ang pangunahing dahilan ng lahat ng ating pasasalamat ay ang katangian ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Habang hindi natin nauunawaan ang kanyang pag-ibig, hindi rin tayo iibig sa kanya. Kung isipin natin na makita natin at mausisa natin ang buong kalawakan at makita natin yung kapangyarihan ng Diyos na siya yung lumalang ng mga bituin, siya yung gumawa ng lahat ng mga makikita natin. At nakwento ko na ito maraming beses na meron actually mga siyentipiko na pumunta sa outer space. At nung kanilang nakita yung outer space at sila'y namangha sa kanilang nakita, sinabi nila, "I almost believe that there is a God." Muntik na daw siyang maniwala na mayroong Diyos. Muntik na siyang makonvince at mapaniwala na mayroon ngang Diyos. Dahil itong anumang makita niya sa kalawakan habang hindi nagliliwanag sa kanya na may pag-ibig sa kanya, itong Diyos na lumikha ng buong kalawakan, hindi siya magkakaroon ng pananampalataya, hindi siya magkakaroon ng pagkapit sa kanya o ng pag-ibig at pasasalamat doon sa Diyos na makapangyarihan. Actually, isipin natin, kahit halimbawa, nakita niya nga yung buong kalawakan, nakita niya yung napakagandang kaayusan ng buong kalawakan. At napagtanto niya yung katotohanan, meron ngang Diyos, imposibleng walang Diyos. Pero hindi mangyayari na mula dun sa kalawakan, may isip niya, ako'y makasalanan, kailangan ko ng tagapagligtas at ang tanging tagapagligtas ay si Hesukristo. Hindi yun mapupunta sa kanyang puso sa pagtingin niya sa mga bituin. Hindi niya yun ma-analyze mula sa kahit anong makita niya sa outer space. Pero kung mayroong isang bata na makasalubong niya at yung batang yun ay lumaki sa Sunday school at binahagi sa kanya, alam niyo po ba, Mr. Scientist, PhD, everything else, alam niyo po ba na ayon sa turo sa amin, ay sa pamamagitan ni Hesukristo, maaari kang maligtas mula sa iyong kasasalanan. So nakikita natin na ganoon ang yung hindi maaabot ng karunungan ng tao. Kahit sila man ay makarating sa pinakamataas na maaaring maabot ng karunungan ng tao, hindi sila mapupunta sa pananampalataya, liban na lamang na ito'y ihayag sa kanila ng Panginoon at buksan ng kanilang puso upang ito'y maunawaan. Kaya itong tinuturo sa atin na ang punong dahilan, na pinakapangunahing dahilan ng lahat ng ating pasasalamat ay ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung hindi tayo makakilala ng kanyang pag-ibig, anumang maunawaan natin tungkol sa Diyos, maunawaan natin ang kanyang kapangyarihan pero hindi natin alam ang kanyang pag-ibig, ang kalalabasan nun ay tayo matatakot sa kanya at siguro susubukin natin na maging mas malakas sa kanya para hindi niya tayo maargabyado. Kung makita natin ang kanyang karunungan at hindi natin maabot, pero hindi natin nauunawaan na ang marunong na Diyos na ito ay may pag-ibig sa atin, ay hindi rin natin siya mauunawaan, hindi natin siya maintindihan at baka isang tabi lang natin ang kanyang mga karunungan. Yung sinasabi ni Pablo tungkol sa mga Kristiyano na kung walang pag-ibig, you are nothing. Ito hindi mangyayari tungkol sa Panginoon dahil siya nga ay love. God Himself is love. Pero ito nga ay isang katotohanan tungkol sa atin. Kung ang Diyos ay hindi ihinayag ang kanyang pag-ibig sa atin, habang hindi tayo nabubuksan sa katotohanan na ang Diyos ay may pag-ibig sa atin, tayo ay hindi rin
iibig sa Kanya. Kaya't itong katuruan na tinuturo sa atin, give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. Ang pangunahing dahilan ng ating pag-ibig at pasasalamat sa Kanya ay dahil Siya ang naunang umibig sa atin. Pero kung tayo ay magiging mas precise, actually dito sa tinuturo ng Psalm 136, hindi lamang na sinasabing ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ang pangunahing dahilan ng ating pasasalamat, kundi ang mismong pagkakasabi ay na yung tungkol sa pag-ibig na yon. Kaya tayo namamangha o kaya tinuturuan itong kapulungan na ito na sila'y magpasalamat ay dahil dapat ang kanilang aalalahanin partikular tungkol sa pag-ibig ng Panginoon ay na yung kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Yung partikular na pagiging tapat ng pag-ibig ng Panginoon na ito'y magpakailanman, yun yung tinuturo dito sa atin at dito sa bayan ng Israel at ngayon nga hanggang sa atin ay tinuturo sa atin na ito ang ating kapitan, na ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay magpakailanman at yung partikular na katangian na yun ng pag-ibig ng Panginoon ang tinuturo sa atin na ating kapitan at magpaigting ng ating pagpupurit, pasasalamat sa Kanya. Dito actually sa what is translated na for His steadfast love endures forever, ay una sa wikang Hebreo, actually nauuna yung salitang forever. So, parang sinasabi, for unto the ages His love. Wala actually yung salitang endures sa Hebrew at ito ay dinadagdag lamang sa ating pagta-translate. So actually, mas malapit yung salin ng Tagalog na sinasabing sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Mas faithful dun sa literal na mga words, pero dinagdag lang din yung salitang I para magkaroon na sense yung sentence. Dahil sa Hebrew, hindi kailangan yung verb. Pero anyway, malinaw sa original Hebrew kung ano yung binibigyan diin. Na binibigyan diin ay yung salitang na ito'y magpakailanman. Na para bang sinasabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat magpakailanman ang kanyang pag-ibig. Yun ang pagkakasabi in original Hebrew. At ito ay malinaw na ito ang kanilang partikular na kinakapitan, partikular na puntong niyayakap na ang pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman. At tulad ng nakita natin, dahil kung totoo nga at nakita naman natin na totoong kung hindi tayo inibig ng Panginoon, hindi tayo iibig sa Kanya, kung hindi siya ang naunang umibig sa atin, ay hindi rin tayo iibig sa Kanya anuman ang maunawaan natin tungkol sa Kanya. Ay maari nating palawakin pa yan dahil totoo din na kung hindi nagpapatuloy at hindi magpawalang hanggan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, tayo din ay tatalikod sa Kanya. Kung magkaroon man tayo ng unang kagalakan na malaman natin, meron ngang kaunting pag-ibig sa atin ang Panginoon. Pero kung hindi tayo tiyak sa Kanyang pag-ibig na ito'y magpakailanman, tayo rin ay tatalikod sa Kanya. Ito ang pinapahayag sa isang awit na nakita natin nung nakaraan, Psalm 124. Ito'y sinasabi sa verse 1 to 3. Psalm 124, if it had not been the Lord who was on our side, let Israel now say. So ito din ay sinulat na para bang may sagutan at yung una ay magsisimula yung tagapanguna. If it had not been on the Lord who was on our side, let Israel now say. If it had not been the Lord who was on our side, when people rose up against us, then they would have swallowed us up alive, when their anger was kindled against us. Then the flood would have swept us away, the torrent would have gone over us,
then over us would have gone the raging waters. So ito ay isang pag-amin ng bayan ng Diyos na kung hindi sa tulong ng Panginoon, kung hindi sa kanyang tuloy-tuloy na pangangalaga sa atin, tayo ay hindi na rin makakatayo. At kaya nga sinasabi natin na kung ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi magpakailanman, tayo mismo ay tatalikod na rin. Merong mga statement sa Confession of Faith na ito ang pinapahayag sa Canons of Dort, fifth main point of doctrine tungkol sa the perseverance of the saints. Una sa Article 3. Ito ang pahayag ng Reformed Churches, sabi, because of these remnants of sin dwelling in them, and also because of the temptations of the world and Satan, those who have been converted could not remain standing in disgrace if left to their own resources. Those who have been converted could not remain standing in disgrace if left to their own resources. Merong mas mabigat na pagkakasabi niyan sa Article 8. Sinasabi, it is not by their own merits or strength, but by God's undeserved mercy, that they neither forfeit faith and grace totally, nor remain in their downfalls to the end and are lost. With respect to themselves, this not only easily could happen, but also undoubtedly would happen. Ito ay kung sila man ay iwan, hindi lang na ito'y posibilidad na sila ay mahulog, kundi tiyak na sila ay mahuhulog, tatalikod sa Panginoon. At yun din ang mismong sinasabi nga ng Psalm 124, if it had not been the Lord who was on our side, the flood would have swept us away, the torrent would have gone over us, then over us would have gone the raging waters. Kung ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay minsan lang at hindi nagpapatuloy at ito'y hindi pang magpakailanman, tayo ay mauuna ring susunod ding tatalikod. Tayo rin ay hindi mananatili sa kanyang pag-ibig. Ngunit ito nga ang kinakapitan ng bayan ng Israel, kaya kanilang inuulit-ulit ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At ito'y hindi nagmula sa bula na para bang paano sila nagkaroon ng ganitong conviction. Ito'y pinangako ng Diyos sa kanila. Sabi sa Jeremiah chapter 31 verse 3, the Lord appeared to him from far away. Itong sinabi, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Dahil ang Diyos sa kanyang pag-ibig at ang pag-ibig na iginawad niya sa atin ay isang tapat at pag-ibig na hindi nagmamaliw, kaya't ang kanyang siya'y patuloy sa kanyang katapatan sa atin. Ito nga rin ay makikita ang pinakakatuparan sa pangako ni Hesukristo ng pagliligtas. Sa kanyang sinabi sa John chapter 6, verse 37, all who come to me, I will never cast away. Na lahat ng lumapit sa Kanya, na sinasabi doon at pinapaliwanag na itong tinutukoy niya ay yung lahat ng itinalaga ng Ama na lumapit sa Kanya. Lahat sila'y lalapit sa akin at lahat nitong lalapit sa akin ay kailanman hindi ko itatakwil. I will never cast away. At kaya ito ang pinagmumulan ng pag-ibig natin at patuloy nating pasasalamat na dahil tayo'y inibig ng Diyos, dahil ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon, kaya tayo'y patuloy din sa ating pasasalamat. At kaya ito yung aral na nais ko nga bigyang diin, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon, ang pangunahing dahilan para sa lahat ng ating pasasalamat. Kung ito ang pangunahing dahilan ng ating
pasasalamat. Ano ang implikasyon nito sa ating buhay? Ano ang maidudulot nito sa ating buhay? Well, una, tulad ng makikita natin dito sa bayan ng Israel, na nung panahon ng lumang tipan, sila ay nadala sa pag-unawa na ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila ay magpakilanman. At dahil dito ay meron na silang dahilan. Sa anumang pagkakataon, lagi silang may hawak na dahilan na magpuri sa Panginoon. Ano man ang kanilang pinagdadaanan at sinasabi na ang awit na ito ay maaaring pagkatapos ng kanilang pagkakabihag. So sila ay dumaan sa maraming paghihirap sa kanilang kasaysayan. Pero sila ay may pag-unawa sa kanilang mga pinagdaanan na ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay magpakilanman. At dahil alam nila ang katotohanan na ito, anuman ang kanilang mga pagdadaanan, sila ay may kagalakan, sila ay may hawak na dahilan para laging magpasalamat. Mapapansin natin sa awit na ito, hindi pinapatunayan o hindi tinuturo sa kanila yung katotohanan na ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman. Kung magbabasa tayo sa aklat ng mga Roma, pag mayroong katuruan na gustong ituro si Pablo, ay dadaan siya sa mahabang argumento. Meron siyang mga patunay. Papakita niya sa inyo na ang tanging paraan ng kaligtasan ay ang sumampalataya kay Hesukristo. At paano niya yun papatunayan? Una, papakita niya na lahat ng tao makasalanan. Yun yung kanyang argumento. Ngayong lahat ng tao makasalanan, hindi niya maliligtas ang kanyang sarili dahil kung makasalanan ng lahat, walang ibang daan na siya'y maligtas. Hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng batas dahil ang hinihiling ng batas ay perpektong katuwiran. At kaya dahil lahat nga ay nahulog sa kasalanan, lahat ay kapos sa kaluwalhatian ng Panginoon, sila ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Kaya't ang tanging paraan lamang ay yung katuwiran ni Hesukristo na maibibigay sa atin kung tayo ay sumampalataya. So ganito ang pagtuturo na may dadaan sa patunay, dadaan sa argumento. Pero itong katotohanan na ito, katotohanan na kanilang pinanghahawakan, na itong kapulungan ay uulit-ulitin sa buong awit, ay hindi itinuro sa kanila, walang argumento, walang patunay, kundi pagdating dito sa Psalm 136, ina-assume na alam na nila yon. Ito'y alam na nila na kaya't ang mangyayari, sila mismo ang maghahayag nito. Ito'y hinahayag nila ang kanilang pananampalataya na ang pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman. Paano sila nagkaroon ng ganitong pananampalataya? Siyempre, hindi nga ito makakamit sa pamamagitan ng naunawaan lang nila mula sa kalangitan o sa pagmamasid sa sangnilikha, kundi dahil nagpahayag ang Panginoon sa kanila. Nagpakilala ang Panginoon sa kanila, sa kanilang mga ninuno, at hinayag sa kanyang pagpapakilala mismo, ako ay Panginoon na abounding in mercy and steadfast love. So ganun mismo ang kanyang pagpapakilala sa bayan ng Israel. At sa kanila din karanasan na kanilang lahat ng pinagdaanan, nung simula pa lamang na nahulog ang sangkatauhan, ay nagpapakita na ang Panginoon na ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Na itong mga nahulog sa kasalanan, sina Adan, ay nagpinakitaan pa rin niya ng pag-ibig, bagamat sila ay narapat na ayon sa kanyang sumpa na sila nga ay mamatay. Pero sa kabutihan at pag-ibig ng Panginoon, siya'y binihisan at binigyan pa rin ng pagkakataon at binigyan ng pangako na mayroong tagapagligtas na isisilang through the woman, at ito'y isang pangako na tapat ang Panginoon. At kaya sa kasaysayan ng Israel, kanilang nasubaybayan din na ito'y katotohanan na ang pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman. Titignan nila yung
ang kanilang mga ninuno na nagpakilala ang Panginoon sa kanila, pero doon pa lang mismo na ihinayag yung 10 utos ay doon din agad sila itatalikod. Pero ang Panginoon doon din sa kanila mismong pagtalikod, i-renew yung covenant sa kanila at sasabihin uli na ako'y magiging tapat sa inyo mismong pagkatapos ng kanilang malagim na kasalanan. At sila man ay pagkatapos noon ay niligtas na nga sila sa mga may hiwagang paraan, dinaan sila sa wilderness at doon din ay nagpapakita ang Panginoon ng kanyang pag-ibig, pero sila pa rin ay angal ng angal. Nakita din nila doon ang lupit ng Panginoon sa kanyang severity to the people who are unfaithful, pero nakitaan din nila, masasabi ng mga bayan ng Israel na inaalala ang lahat ng iyon, na tunay nga tapat ang Panginoon sa kabila ng lahat ng pagsuway sa Kanya ng aming mga ama. Ang pag-ibig ng Panginoon ay nag-iingat pa rin sa amin hanggang ngayon. Kaya't sila, pagdating dito, ay mayroong pagkapit dun sa katotohanan na ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman. At sa kanila, ang kanilang binabalikan ay yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila mula sa Ehipto. Ito yung pinakadakilang redemptive event na inaalala ng buong bayan ng Israel. Pero sa atin ngayon, ito ay mga anino lamang. Sa atin ngayon sa bagong tipan ay mas naihayag na yung liwanag ng Ebanghelyo at kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. At kaya tayo sa ating pagbabalik pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng ating pinakapunong tinitignan ay ang pagsugo kay Hesukristo upang akuin ang ating kasalanan at maging kahalili natin upang siya ang mamatay para sa ating kasalanan, at lahat tayo na sumampalataya sa Kanya ay nakakatanggap ng kapatawaran at pangakong pag-ibig na magpakailanman. Kaya tayo ay mas may katiyakan, higit na katiyakan kaysa sa mga Israelita na umaawit nito. At mas maaawit natin ng mas may matibay na konbiksyon. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman. Dito sa verse 17 to 20, Psalm 136, verse 17 to 20, ay mayroong listahan ng mga pinatay ng Diyos. Ito yung pinakakaiba siguro dito sa mga sinasalaysay. Maintindihan natin kung bakit yung paglikha ng Diyos sa verse 4, paglikha na siya'y gumagawa ng maraming hiwaga, yung paglikha niya sa kalangitan, yung kanyang paglikha ng the earth, how He spread out the earth and above the waters. At may mauunawaan natin at madali nating maisip kung bakit ang mga ito ay itinuturo at pinapaalala sa kanila para sila ay magpasalamat. Pero pagdating sa talatang 17 ay ang kwento na pinapaalala sa kanila ay kung paano ang Panginoon ay may pinatay ng mga hari. Sabi, He struck down great kings, killed mighty kings, at may listahan pa, Sihon, king of the Amorites, Og, king of Bashan, and gave their land as a heritage. Itong bahaging ito ay makikita natin dahil nga itong awit ay dinisenyo na maging sagutan, ang ginagawa ng mga ang nangyayari sa kapulungan ay naturuan sila na yung katotohanan na kanila nangang naunawaan na ang pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman, ay tinuturo sa kanila na ikabit ang katotohanan na iyon sa lahat ng mga pangyayari sa kasaysayan. So, hindi lamang sa hiniligtas sila ng Diyos mula sa Ehipto, kundi makita din nila lahat ng detalye na iyon. Tignan nyo itong bahagi na ito na pinatay ng Diyos itong hari na ito.
Bakit yan kapuri-puri sa inyo? Dahil lang tapat ng ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. At bakit kapuri-puri na ang Panginoon ay pumatay ng mga hari? Dahil ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman. Dahil naunawaan nila na ang pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman, nagkaroon sila ng panibagong pagtingin sa lahat ng nangyayari sa kasaysayan. Maaring nung pinagdadaanan nila ang mga ginagawa ng Panginoon, kung sila'y pinadaan sa paghihirap o pinadaan sa mga pananakop, sila ay hindi maunawaan kung ano ang plano ng Diyos. Pero habang lumiliwanag sila ang katotohanan na ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman, maaari nilang balikan, maging yung kanilang pagkakabihag, maging yung kanilang mga paghihirap, at masasabi nila na itong lahat ng to ay pinangyari ng Panginoon dahil para sa kanyang pag-ibig sa akin. At ito'y mismong tinuturo sa atin sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose. Doon sa sentence na iyon, ang subject ay all things, at parang sila yung kumikilos, yung lahat ng mga bagay, all things work together. Pero siyempre, hindi tayo naniniwala na yung mga bagay at itong mga bagay sa mundo ay gumagalaw ng kusa para sa ating ikabubuti. Kundi ang hindi binanggit dito pero isang malinaw na pinaniniwalaan natin, ang lahat ng bagay ay pinangyayari ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin at pinangyayari niya para sa ating kabutihan. They work together for our good because it is in the control or under the control of the God who loves us unto the ages, whose steadfast love endures forever. Kaya't habang tayo ay may pag-unawa na ang pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman, ang lahat ng bagay ay mauunawaan natin, makikita natin ng panibago, at matitignan natin ang lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng maging ang mga paghihirap at mga pangyayaring siguro question, minsan maging mga kasalanan, o kung binunyag ng Panginoon ng kasalanan ng isang iglesia na inyong hinahangaan o ng teologo na ating pinupuri at pinaniniwalaan, kung naibunyag ang kanilang mga kasalanan, parang ito'y isang malaking dagok sa atin. Pero tignan natin ito sa lente ng ang Diyos nating soberano ay kumikilos para mula sa kanyang pag-ibig at para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Kaya't ating mapupuri siya sa lahat ng mga nangyayari sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Dahil sa paulit-ulit ang awit na ito, doon sa linya na iyon, na His steadfast love endures forever, ang na-imagine ko ay parang isang eksena na madalas kong makita sa mga war movies, na minsan sa boot camp ng mga sundalo, ay merong sergeant na parang hinahamon yung kanyang mga bagong sundalo. At ito ay para subukin ang kanilang tibay, na dapat sila sa lahat ng kanyang mga utos, sa lahat ng kanyang mga tanong, ay sasagot with conviction ng sir, yes sir, sa kahit anong ihamon sa kanila. So, makikinig ba kayo sa akin? Sir, yes sir. Sa lahat ng ipagawa ko sa inyo? Sir, yes sir. At paano kung utusan kita na ialay mo ang iyong buhay para sa iyong bayan? Sir, yes sir. Paano kung utusan kita na pumatay para sa iyong bayan? Sir, yes sir. Paano kung sabihin ko sa iyo na yung mahal mo sa buhay ay natuklasan na isang espiya at kailangan mo nga siyang patayin? Susunod ka ba? At dapat, or at least yun yung hamon sa kanila, na sila ay patuloy pa rin sasabihin, Sir, yes sir. Dahil anuman ang hindi dapat na babali yung kanilang loyalty, yung kanilang pagsunod doon sa order. Maaring ibato natin ang hamon na ito sa Panginoon. At kung sabihin natin sa Kanya, sabi mo ay hindi mo kami iiwan. You will never leave us nor forsake us.
So, kung ikaw ba ay, ang mangyari ay itong nilikha mo't niligtas mo, ay hindi pa rin na naniniwala sa iyo, hindi pa rin sumasamba sa iyo ng tama, hindi pa rin ibinibigay sa iyo ang karampatang pagsamba, at sasabihin pa rin ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Paano kung pagkatapos ng lahat ng ginawa mo ay tatalikod sila sa iyo at sasamba sa isang guya, I will never leave you, nor forsake you. Paano kung yung mismong hari na itinaas mo ay siya mismo ay gagawa ng karumal-dumal na kasalanan at gagawa ng isang skandalo na makayayanig sa buong bayan? Sabi pa rin ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Paano kung para sa iyong pag-ibig sa amin ay kailangan mong isugo ang iyong anak at mamatay siya para sa aming mga kasalanan? Sabi pa rin ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. At paano kung nagawa mo na nga ang lahat ng yan, namatay si Kristo, pinakita mo ang lahat ng iyong kapangyarihan at kabutihan, ngunit ayaw pa rin sumampalataya ng mundo at ang iyong iglesia ay pasaway pa rin at hanggang ngayon ay minsan nagiging skandalo sa mundo? Ano ang masasabi mo? At ang Panginoon ay tapat pa rin sa kanyang pag-ibig. I will never leave you, nor forsake you. At dahil nga tapat ang pag-ibig ng Panginoon at ito'y magpakailanman, kaya tayo sa ating buong buhay ay sasabihin din natin, His steadfast love endures forever. So we give thanks to the Lord. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga na ang iyong tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Na ito'y naunawaan namin mula na sa iyong pagpapahayag sa banal na kasulatan, sa iyong pagpapakilala sa amin, at nakita rin namin ito sa kasaysayan na tunay ngang ang iyong tapat na pag-ibig, anuman ang kaharapin, anuman ang kailanganin, ay ang iyong tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Lalo na nung maipakita mo sa amin sa iyong pagsugo sa iyong bugtong na anak at hanggang siya'y mamatay sa krus upang ang mga makasalanan ay magkaroon ng pag-asang maligtas kung sila'y sasampalataya sa iyong pangakong biyaya. Nakikita nga namin na tapat ang iyong pag-ibig at ito'y magpakailanman. Ngunit alam namin, Panginoon, na hanggang ngayon kami ay mabilis makalimot at mabilis na mawalan ng pagkamangha sa katapatan ng iyong pag-ibig. Dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy niyo pa kaming kausapin, patuloy niyo pang pagliwanagin ang kaluwalhatian ng inyong biyaya sa mukha ni Hesukristo. Nang sa gayon kami ay magkaroon ng matibay na konbiksyon na ang iyong tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At nang sa gayon, sa aming buong buhay, sa bawat araw ng aming buhay, kami ay laging may pasasalamat sa iyong pag-ibig at kami lalakad ng may kagalakan sa aming puso na ika'y paglingkuran at pasalamatan. Dalangin namin na sa buong araw na ito, patuloy niyo nga kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong salita. Patuloy niyong pagliwanagin ang inyong pag-ibig sa amin upang mapaigting ang aming pasalamat at pagpupuri sa iyo. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.